Uy, what's up guys? Good morning. So meron ako ditong dalawang controller, dalawang battery, and dalawang panel. May nagtanong lang kasi, paano daw ba ang connection kapag meron kang isang controller, dalawang battery, or isang controller, dalawang panel, or isang panel, dalawang controller, or isang panel, dalawang battery, yung mga ganun ba? So eto, meron akong select na sample and i-experiment ko para makita natin in actual kung pwede ba yung ganung setup. And since tuwa ako sa mga controllers na to, naglagay na ako ng mga ganito controller sa isang setup. And ito yung pangalawa, meron din. So ganito ko lang siya i-connect para makita nyo kung paano siya kino-connect and para mabilis yung hugot saksa kasi palipat-lipat ko siya sa sample na to. So first gagawin natin yung traditional na setup, which is isang controller, isang battery, and isang panel. So yun na siya, naka-connect na. So basic connection lang tayo, battery, panel, and ayun siya, low-bat. So ganyan siya kino-connect ideally ang isang setup. Panel papunta sa controller, controller papunta sa battery, and follow lang yung mga negative and positive. So what if magdadagdag ka ngayon ng isa pang solar panel? Isang connection is dalawang panel, isang controller, isang battery. Simple lang, ayun yung isang panel, hilain mo lang yung kuryente or yung wire and isosok-sok mo lang siya dito sa controller. So ito na siya, nakasok-sok na siya dito. Same lang din, follow negative, positive, and ayun na siya. Wala lang araw sa pwesto ko kaya hindi siya nagcha-charge, pero ganyan yung connection niya. And what if magdadagdag ka ng battery? Same lang din, kuha ka lang ng extra wire, soksok mo sa positive, negative nito, and isosoksok mo naman siya ngayon dito sa battery connector. Oops, okay, so ayan na siya. Soksok sa terminal ng battery, then pupunta sa connector. So ganito ang parallel connection. Other way nito is, imbis na gumamit ka ng connector, itong cordon na to, pwede mo na siyang i-directa from positive nito, diretso sa positive na isa. Pwede rin naman ganun. So, ganyan siya mag-connect ng parallel. Kung kulang ka sa 12 volts, kung nakukulang ka sa 12 volts, pwede kang mag-upgrade using dalawang battery, and mag-upgrade ka naman into 24 volts. Simple lang, yung positive is kukonect mo pa rin sa controller, then yung negative nito siya naman i-connect mo dito, then the rest go on. So ganito siya mangyayari. Oops, ayan na siya. So ganyan lang siya, maglalagay ka lang ng connection mula positive to negative ng dalawang battery. So yung negative ng A siya yung sa battery, ay sa controller mo, and yung positive ng B siya na yung sa controller mo. And as you can see, 23 na siya, hindi na siya 11.18. So yan yung series pag-connect ng dalawang battery sa isang controller. What if meron kang dalawang battery magkaiba and ayaw mo siyang pag-connectin and gusto mong magdamay ng isa pang controller? So ganito ang gagawin nyo ngayon. Pagbukurin nyo muna yung dalawang battery sa inyo, pagsamahin, and connect nyo lang siya sa dalawang controller. So yan na siya, nakabukod na ng connection ng dalawa. May isang setup dito and may isang setup dito. So ganyan na siya. So dalawang hiwalay na setup lang siya. So ang concern mo ngayon is, pwede ba yung isang panel, dalawang controller? Try natin ngayon, kaso mamaya pa lang siguro kasi wala pang araw. Meron akong panel doon na pwede pag-testingin, pero magantay lang tayo ng araw. So another way para i-testing is dalawang controller naman sa isang battery. Kung pwede daw ba? Yes, pwede. So ganito lang ang connection nun. Ayan na siya. So kasi meron akong dalawang controller, isang wire sa panel, and nakakabit lang sila sa isang connector papunta sa battery. So everything is nakaparallel sa connector na to. So ganun lang din naman siya, same principle lang din. Yung dalawang negative ng parehas na controller nyo, i-connect nyo lang sa negative ng battery, and yung dalawang positive ng controller is i-connect nyo lang din sa positive ng battery. So ganun lang din yun. And what if dalawang 24 volts na dalawang controller, say same lang din naman,
ang gagawin nyo lang is kukonect nyo gaya ng ginawa kanina. I-positive yung negative ng isa, kukonect nyo sa positive neto, then kukonect nyo sa terminal neto. Let me show you. Yup. So ayan na siya. So 24 volts, dalawang battery, and naka-series lang sila, and pares naka-connect dito sa controller na to, and yung dalawang controller is naka-parallel sa connection na to. So assuming na parehas sila na binabasa, mukha lang siya magkaiba kasi magkaiba yung controller and magkaiba sila ng calibration, kaya iba yung reading nila, pero that's how it works. And last one is yung kukonfirm na lang natin is kung pwede ba yung dalawang panel ay dalawang controller, isa yung panel. I assume by theory magde-divide yung pwersa nila into 3, o sorry, into 2 kung dalawa yung controller, and into 3 kapag tatlo yung controller, and so on and so forth, since tingin ko yung amps lang yung bababa by theory, since mai-split yung pwersa ng isang panel, pero yung volts is the same pa rin. Wala pang araw ngayon, so di ko pa siya matry. Magantay ako ang araw maya maya. Then meron ako isang panel, yung tatlong 300 watts, naka-fix siya sa bubong namin, and di ko siya matesting kasi nasa bubong nga, and 50 plus yung volts niya. Hindi siya kaya na itong dalawang controller na to kasi meron siyang limitation na below 50 volts lang ang pwede. So gagamit ito mas mababang panel para i-testing yon, and try natin sa dalawang to. Let's go! Uy! So yun na, nagkaaraw ng konti, pero yung panel is 12 volts compatible, and naka 24 volts to, so very no, hindi talaga siya magcha-charge. So balik tayo sa 12 volts na battery. So ito lang siya. Uy! Uy na! So naka 12 volts na ulit tayo, 11.18 and 12.5 yung basa ng dalawang controller sa isang battery. So that's a good sign na sira parehas. Charot. So ang gagawin natin yun is i-connect yung dalawang controller sa magkaibang battery pero isang panel. Let's go! Uy! So yan na, nakahibukod na ng battery itong isa. So 11.8 tsaka 12.6, pero para sira yan kaya ganyan. Next is i-connect na lang natin tong controller, dalawang controller sa parehas na solar panel. Try natin. So ayan, ito siya. Ito yung black galing sa controller, ito yung sa battery ng orange, and pinarallel ko yung dalawang battery sa isang solar panel, and as you can see malabo yung screen. Yung blue is nagcha-charge, orange is nagcha-charge. So possible, yes. Ngayon alamin natin kung ano ang mangyayari sa speed ng pagcha-charge nila, kung alin ba yung bumababa, yung volts or yung amps. Yun na. So ito na nga ba, sinasabi ko meron siyang 0.12, 0.11 galing sa ating DC volt and watt meter, keme. So ang ginawa ko is naka-splitter siya dito. Ginamitan ko lang siya ng pang-ipit ng damit sa sampayan as temporary connection, and dito nakahiwalay sila. Parehas nagcha-charge as you can see. Hindi ko nga alam makuha na maayos yung amps kasi sobrang liit, 0.1 lang siya, and dito is 0 pa rin, so hindi niya mabasa, ganun siya kaliit. Pero I assume yes, gumagana siya. Ang sa volts niya is the same pa rin. I-regulate ng SCC yung voltage para maging safe mag-charge sa battery. Kung aalisin niyo yung isang naka-clip dito, may kita nyo 18 volts siya, baliktad nga lang. Pero kung i-connect nyo siya uli, ginagawa niyang 12. So it means to say gumagana.
So yes, pwede kayo. As long as yung SCC nyo is kayang i-handle yung input ng solar panel. For example, itong dalawang to. Ang kaya lang nila is hanggang 23. So hindi ako pwede mag-series ng panel kasi hindi na nila kaya. Kaya lang nila is up to 23, 24 volts kapag 12 volts. And kaya nila is up to 48 volts ng panel kapag naka 24 naman ang connection. Yung isang setup sa baba, yung Powmister na SCC, kaya nun up to 100 volts. Hindi ko pwedeng isabay itong dalawang to doon sa dalawang yun, yung sa panel nila, kasi di na nila kaya. 55 yung volts nun kapag nag-harvest sa umaga. So hindi na nila kaya. Kahit 8 naka 24 pa sila, 48 lang yung capacity. So sobra siya ng mga 2 plus 5, 7 volts. Siguro kung makulimlim, 40 volts lang yun kaya, pero too risky to try. Sayang SCC kung masisira lang. Nagagamit pa naman sa ibang bagay. So yun siya, gumagana. So in theory, yes, gumagana, pero not so efficient siya. Siguro kung meron kang Elejoy, kasi iba yung feature ng Elejoy, mas okay yun eh. Unlike ng ibang MPPT tsaka SCC na PWM, iba yung feature ng Elejoy, mas okay yun. Elejoy talaga is ang galing nyo mag-adjust, depende sa battery and volts ng solar panel. Ayan siya, ay nahugot. Yan. So in theory, yes, gumagana, pero not so recommendable kasi humihina yung panel, yes. Hindi siya totally humihina kasi naghahati lang silang dalawa. So meron kang gustong isaway ng charge, yes, pwede. Ayan, kunwari meron kang hiwalay na panel, ay meron kang hiwalay na setup gaya ng mga e-bike battery, yun, okay to, isingam saglit, charge, then boom, okay na, iwan na. So pwede, yes. Yun yung isa kong gustong itry sa kapag sa panel ko i-charge yung e-bike battery namin. Magbibuild lang ako ng Elejoy na step up, parang ganun ba, para sa 48 volts na battery, then itatap ko lang siya dun sa 24 volts na setup ko. So meron dalawang controller, ganto-ganto rin siya. Ang kinaibahan lang is yung isang battery is merong 24 volts na setup, then yung isang battery is 48 para sa e-bike. Then yung dalawang ECC is magkaiba ng configuration kasi nga magkaiba ng battery, pero yung pinagkukunan na panel is same lang, parehas na connection. Magkakaiba lang siya is dahil sa ECC, parang ganun ba. Pero soon gagawin ko yun, pero hindi muna sa ngayon. Tanggal ulit. Gumagana naman yung hair clip natin. So yun nga, salamat sa mga. So in theory, yes, gumagana, pwede siyang gawin. Not so recommendable nga lang. Pero depende sa setup nyo, kayo nang bahala doon. So yun lang. Pag may question pa, hindi ko na na-cover, comment nyo lang uli, then tatry ko siya. Salamat!